ating lalamunan ay dalawang masses of tissue na tinatawag na tonsils. Gumaganap ito bilang mga filters na nagtatrap sa mga germs na maaaring pumasok sa ating airways at magdulot ng infection. Pero minsan ang mga tonsils mismo ang nagiging infected. Kapag ang mga ito ay napupuno ng bacteria o viruses, ang tonsils ay namamaga. Isang kondisyon na kung tawagin ay tonsillitis. Bakit nga ba napaka-common ang karamdaman na ito at paano nga ba ito gagamutin? Mga ka-homepage na sama-sama nating aalamin ngayon sa programa kasama ang ENT specialist si Dr. Renela Canilao. Good morning, Dr. Renela. Good morning, Lauren. Doc, bakit po mas common sa mga bata yung tonsillitis? Okay. Ganito yun, Lauren, no? Sa ngayon kasi, kaming mga espesyalista sa ear, nose, throat, ang ginagamit namin na terminolohiya, acute tonsillopharyngitis. Tonsillopharyngitis. Ito yung pharyngitis, na yung pinakalalamunan mo mismo, namumula, namamaga, at saka yung tonsillitis, yung nasa gilid ng lalamunan mo na bilog, namamaga. Pero pag sinabi mo tonsillopharyngitis, kasama dito yung mga viruses, at saka bacteria. Kaya pag sinabi mong acute bacterial tonsillopharyngitis, iba yun sa ordinaryong acute tonsillopharyngitis. Yung tonsillopharyngitis, yun yung madaling makahawa. Eh, yung mga bata, pagkabata ka pa, kukunti pa lang yung exposure mo sa mga viruses. So, maraming naglipa ng mga viruses na pagka, kunyari, may kaklase sila, nagkaroon ng virus, hawa-hawa na yan. Ikaw naman, pag may dala ka sa school mo na virus, mahahawa yung ibang mga kaklase mo. So, binabagit po ninyo, Doc, sa tonsillopharyngitis, ang namamaga yung lalamunan mo mismo, yung pharynx. Yung lalamunan. Pag sinilip mo yan, mapula yung wall. Okay. Sa tonsillitis, yung mismong tonsils. Yung tonsils lang, yung bilog. Pero pareho po sila ng sintomas, pareho din ng treatment? Halos pareho sila, pero ang kaibahan, pagka viral tonsillopharyngitis, karaniwan, nauuna ang sipon at ubo. Bago ka sumakit ang lalamunan. Okay po. Pero ang classic na tonsillitis, yung pinaka-ball lang, yung ang namamaga, masakit ka agad ang lalamunan na walang ubo at sipon. Yun ang una mong mararamdaman na sintomas. Magit po ninyo kayo na, Doc, may viral na cause. Pwede raw pong bacterial o pwedeng viral infection? Yes. Pakipaliwanag po, Doc, yung difference ng dalawa sa symptoms at sa paggamot. Sa virus kasi, para siyang trangkaso. Mahahawa ka, magkakaroon ka sipon at ubo, mamamaga yung lalamunan mo, mamumula sa sakit. Okay po. Ang bacterial infection, yung bacterial tonsillitis, yung unang mai-infect sa'yo, yung pinaka-tonsils mo at saka mga kulani. So, pag nakita mong namamaga na at namumula yung tonsils mo, unti-unti may tutubo na yun na parang puti sa ibabaw. Yun ang tonsillitis. Tapos, ang sumasakit, kasayon at saka yung kulani mo, masakit pagka lumunok. Okay. Yun. So, pag yun ang meron ka, mas delikado yun. Kasi yun yung mga kailangan ng treatment with antibiotics. Kasi pwede kang magkaroon ng complications tulad ng rheumatic heart disease. Dahil doon, napabayaan. Ito yung tanong ko kanina, bakit mas common siya sa bata? Kasi yung tonsillopharyngitis na viral, madaling makahawa. Okay. Kasi para siyang ordinaryong virus eh. So, pag bata ka pa, mas marami ka pang kailangang ma-encounter na viruses na lalabanan, samantalang pag matanda ka na, marami ka ng immunity. Kumbaga alam na nakatawan mo. Alam na nakatawan mo eh. So, nalalabanan na niya. Dok, paano po ang treatment kung bunga ng bacterial infection? Bagit nga ba yung antibiotics? Antibiotics, ang pinaka-importante. Pero, pagka masyado madalas, ang ginagamit namin ngayon sa Philippine Society namin, pagka meron kang 4 times in a year na infection na tonsillitis, kailangan mo siyang mas advisable na patanggal. Pero ang pinaka-absolute na kailangan mo siyang patanggal, pagkasagabal siya sa paghinga, lalo na sa pagtulog. Kasi lumalaki yun eh. Okay. Tulad ng isang pasyente ko, 5 taong bata, na hindi siya makatulog na nakahiga. Kailangan matutulog siya nakaupo kasi nangingitim siya. Kasi nakaharang kasi nakaharang siya. How do you say po na kailangan mo nang magpatanggal ng tonsils o yung tinatawag tonsillectomy, tama po ba? Tama, tonsillectomy. Kailan po ninyo madadiagnose, ay dapat nang alisin ito? Yes, pagka sigurado na nagto-tonsillitis ka, ibig sabihin na verify na yung tonsils mo namamaga at nagkakaroon ng puti-puti, 4 times or more in a year, kailangan mo siyang patanggal. Mas advisable. Wala po bang problema sa katawan pag tinanggal mo yung tonsils Wala namang kami na-encounter na problema
sa mga pasyente na natanggalan ng tonsils. So, hindi po magkaka-apekto sa boses, Hindi sa pagsasalita ng bata? Kung malaki ang tonsils mo, para kang, in a way, parang ngongo ng konti. Kasi nakaharang. So, pag tinanggal siya, mag-improve yung boses mo. At ang paghinga. Oo. Okay. Banggit po ninyo kanina most sa bata. Ang matanda po ba, posible rin? Na alin? Tonsillitis. Of course. Pagka inatake ka ng tonsillitis, habang bata ka, hanggang sa tumanda ka, magto-tonsillitis ka. Pero pwede mo siyang i-outgrow. Pagdating mo nga 27 years old, mas less na ang chances na mag-infect ka with tonsillitis. Okay. Salamat po, Doc Rene, sa mga impormasyong binahagi niyo sa amin ngayong umaga. Ayan, yung mga ka-homepage ha, ingat-ingat! Abangan ulit next week ang exciting health topic na pagsasaluhan natin. Huwag po kayo maglilipat ng channel. Magbabalik agad ang homepage. Sa homepage at home ka.